Sumagot ang Kamara doon sa, di po ba may linabas na order ang Korte Suprema? Pinapasagot ang Kamara. Pati ang Senado pinapasagot din. Ngayon, sumagot na ang Kamara. Pero ang ginawa ng Kamara, nanindigan ng Kamara na hindi lahat ng tanong ng Korte Suprema ay obligado silang sagutin. Kasi ang iba doon na tanong, labas na sa jurisdiksyon ng Korte Suprema. May mga tanong kasi na internal na sa House. Internal na sa House. Hindi naman pwede na yung mga tanong na yon. Yan yung tinawag ni dating Senadora Leila de Lima na judicial overreach. Kumbaga lumalampas naman na ang Korte Suprema sa mga tanong na yon. Yan din yung opinion ni retired Senior Associate Justice Antonio Carpio. Yan yung term na judicial overreach. Medyo lumalampas ang Korte Suprema doon. Kaya ang ginawa ng Kamara, sinagot ba nila ang order ng Korte Suprema? Yes. Kasi pag hindi nila sinagot yon, para namang binabaliwala nila yung order ng Korte Suprema. Kaya bilang pagkilala sa kapangyarihan ng Korte Suprema, sinagot naman yung order ng Kamara ay ng Korte Suprema. Pero may mga tanong, kasi maraming tanong yun eh. Lahat ng tanong sinagot except 3. Okay? May 3 tanong na hindi sinagot. Ang reason bakit hindi sinagot? Sa tingin ng Kamara, labas na yon sa jurisdiction ng Korte Suprema para itanong yon. Hindi na obligasyon ng Kamara na ibigay yung information na hinihingi ng Kamara sa bagay na yon. Maaalala natin na noong February 5, i-file ng House of Representatives yung Articles of Impeachment sa Senado. Nag-file sila ng Articles of Impeachment. Yan na yung nag-trigger sa Senado ng impeachment. Dapat nga, pagkatanggap ng Articles of Impeachment, trial shall proceed forthwith. Yan yung nakalagay sa Konstitusyon. Ay hindi ginawa ng Senado yon. Pero, pagka-file sa Senado ng Articles of Impeachment, ang ginawa ng kampo ni Sara, kaagad-agad, yung grupo ng mga lawyers ng Mindanao na pabor kay Sara, pumunta kaagad sa Korte Suprema. Pinapatigil nila yung impeachment. In fact, humiling sila ng TRO, Temporary Restraining Order. Hindi binigay yon ng Korte Suprema. Ganon din si Israelito Torion, yung abogado ni Kibuloy. Nag-file din ng petition na kini-question yung constitutionality ng impeachment. So ito balikan lang natin February 5, final ng House of Representatives yung Articles of Impeachment sa Senate. Kinaumagaan o ng mga sumunod na araw, kaagad-agad, yung mga abogado ni Sara nag-petition. Kini-question nila yung legality, constitutionality ng Articles of Impeachment or ng impeachment process na sinulong ng Kamara. Gusto nilang ipatigil ang impeachment. Yun ang petition. Hindi yun inaksyonan ng Korte Suprema. Umaksyon ng Korte Suprema ngayon na lang. Ano ang naging aksyon ng Korte Suprema? May order na nilabas ang Korte Suprema noong July 8. Ang order ng Korte Suprema, may pinapasagot na mga tanong sa Kamara. Ganon din sa Senado. Pero ang karamihan ng tanong sa Kamara. Ito na ngayon ang sagot ng Kamara. Okay? So para context tayo kasi hindi naman lahat nasusubaybayan ito. Ito ngayon ang laman ng mga balita. Ito yung laman ng mga balita. House, ngayon po yan July 22. O ngayon, ipinost ito 5:05 AM yata, AM kanina. House won't reply to 3 SC queries on impeached RAPs. Ibig sabihin, marami ang tanong ng Korte Suprema, lahat naman sinagot ng House. Pero may 3 lang na hindi. Okay? May 3 lang na hindi. Okay? Kung ano yung 3 na yan, hintayin nyo, ipa-flash ko mamaya. Ngayon, ano ba ang laman kasi ng balita? Ganito ang laman ng balita. Mga kabunyog, ganito. Sa News 5, House stands ground. Ibig sabihin, nanindigan ang Kamara. Ano ba yung pinanindigan ng Kamara? Ang sabi kasi ng Kamara o ng House of Representatives,
Nire-respeto nila ang Korte Suprema, magko-comply sila sa order nito na yung mga tanong, pero hindi nila lahat sasagutin. Kasi may mga tanong naman doon na hindi naman dapat tinatanong. Kasi ano na yun hindi na saklaw ng jurisdiction ng Korte Suprema. Ito na yon. The House of Representatives asserts its exclusive authority over its internal deliberative functions, an authority grounded on the fundamental principle of separation of powers and the legislature's status as co-equal branch of government. Yun. Yan Yan yung mga balita ngayon. Ito na yung dinidiscuss natin. Okay? So, hindi lahat ng tanong sinagot. Mayroong mga tanong na sinagot, may 3 hindi. Ano yung mga hindi sinagot? Mamaya ipapakita ko kung ano yon. Basta ang naging ngayon, balita, ang Kamara, pinanindigan nila na bagamat magkukomply sila sa order ng Korte Suprema at nagkumply na nga kasi sumagot na Pero, hindi lahat ng tanong ng Korte Suprema ay sinagot nila. Mayroong 3 na hindi. Anong reason? Sabi ng Kamara, yung mga tanong na yan ay judicial overreach. Hindi naman dapat na yan tinatanong sa amin kasi internal na yan sa amin O yan. Ano yung tanong na yon na 3? Ito na. Ipakita ko na. O yan, ito. Ito kasi yung ano yan mga kabunyog Yan. Ganito yung pagkakabalita. The House of Representatives answered all but 3 inquiries of the Supreme Court on the impeachment complaints against Vice President Sara Duterte, maintaining that these matters refer to the internal deliberations of the chamber, which, it argued, are outside of the High Court's jurisdiction. So yan mga kabunyog, yan po yung una. Yan yung una na pinapanindigan ng House of Representatives na mayroong mga tanong at 3 ngayon na hindi nila sasagutin because dahil yung 3 tanong na yon refers to the internal deliberations of the chamber. Dahil internal na yon sa chamber or sa house, outside na yan ng jurisdiction ng Korte Suprema. So all but 3. Ano yung 3? Ito pa. Open quote. This restraint on the part of the respondent house is grounded on no less than the separation of powers enshrined in our Constitution. Being a co-equal branch, the Congress is entitled to respect with regard to those matters which are within its exclusive jurisdiction. Close quote. The House, through the Office of the Solicitor General, OSG, said in its 16-page compliance to the Supreme Court submitted on Monday. So nung Monday pala sinubmit, Nung Monday sinubmit ng House. So yan po ang laman. Bahagi iyan nung laman ng 16-page na comply o pagsunod ng House sa order ng Korte Suprema. Sa madaling sabi, sumunod naman ang Korte Suprema. Pero pinanindigan ng House na hindi lahat ng tanong ng Korte Suprema ay obligado silang sagutin. Yung 3 hindi nila sinagot. So dito na tayo. Ano ba yung 3 na hindi sinagot? The chamber specifically declined to answer which office or committee prepared the draft of the articles of impeachment when it was completed. O yun. Yun ang medyo ayaw i-reveal. Ayaw nang sabihin ng korte ng House, mga kabunyog, sino ba? Kaninong tanggapan ng House ang nag-prepare? So yan yung yan yung isang bagay na hindi sinagot ng House. Yan. Yang pinkita natin. The chamber specifically declined to answer which office or committee prepared the draft of the articles of impeachment when it was completed. Hindi rin kasi natin alam, bakit nga naman talaga tinanong pa ng Korte Suprema yung bagay na yan? Parang tinanong, sino ba ang gumawa
ha, ng draft ng articles of impeachment na sinubmit sa Senate. Medyo ano nga naman yun, overreach na yun. Bakit naman kailangan pang malaman ng Senado o ng Korte Suprema kung sinong nag-prepare? Ha? Di ba? Parang ganito yan mga kabunyog, mga kababayan. Unang-una, alam natin na ang impeachment, political process yan. Hindi talaga natin yan madideny. Talaga namang sinasabi natin na ang impeachment, political process. May mga maniubrahan talaga dyan. May mga galawan talaga dyan. Isasabi mo pa ba sa Korte Suprema anong ginawa ninyo sa House? Nakukuha nyo mga kabunyog, mga kababayan? Ano ba? Isasabi mo pa ba doon, ang gumawa niyan ay si ganito, ang gumawa niyan ay si ganito, ang nagmaniobra niyan ay si ganito, kinausap ni ganito si ganito. Internal na yan. Yan yung ibig sabihin ng House. May mga bagay na tinanong ang Korte Suprema na internal naman na sa House. Bakit niyo po naman tinatanong sinong gumawa? Ang tanong kasi ng Korte Suprema, sino ba ang nag-prepare ng draft ng articles of impeachment nang mabuo na ito, at yung sinubmit sa Senado, sinong gumawa nun? Importante pa ba yun? Masyado ng ano yun eh. Masyado ng ano. Ganito, nagkaroon ba ng mga maniubrahan sa House? Sige nga, tanungin ko kayo. Nagkaroon ba ng gapangan? Ginapang ba ang mga kongresista para pumirma? Ha? Tanong, nagkaroon ba ng gapangan sa House? Gapangan, ginapang ang mga kongresista para pumirma? Ang sagot dyan, yes. Siyempre, political process ang impeachment. Political process dyan. Yan, may kontra dyan, may pabor. May kontra dyan, may pabor. Magagapangan talaga yan. Ikikwento pa ba ng House sa Senado kung paano ginapang yan? Sino ang nag-prepare nito? Sinong nagmaniobra nito? Wala na yan. Wala na yan. Alam nyo, mas malala pa nga yung ginawa nung panahon ni Erap. Mas malala ang ginawa nung panahon ni Erap. Kasi nung si Erap ay i-impeach, alam na ng mga nagtutulak ng impeachment, marami pa rin sa miyembro ng Kamara ang supporters ni Erap. Anong ginawa? Kwento yan ni Mig Zubiri. Ang kwento ni Mig Zubiri, sabi ni Mig Zubiri, kasama siya noon sa Spice Boys. Gumalaw daw sila, yung mga Spice Boys. Kasama niya noon si Mike Defensor. Gumalaw sila, nagpapirma sila, nag-ikot sila. Pero sikreto lang, kailangan hindi malaman ng mga tao ni Erap. Kasi marami pa rin sa mga kongresista kakampi ni Erap. Pero nung nakuha na nila yung 1/3, nag-motion pa ba sila? Nag-motion? Hindi. Hindi na sila nag-motion. Anong ginawa nila? Wala nang motion. Pag simula pa lang ng session ng Kamara, prayer pa lang. Sinong nagpe-preside noon? Sige nga, kung alam nyo yung history na yon, sinong nagpe-preside noon? Sinong nag-preside? Si Manny Villar. Anong ginawa ni Manny Villar? The body received and verified resolutions of endorsement of the 77 members of the House to form part of the records. Likewise, upon motion which was unanimously approved, the body resolved to refer to the plenary for further appropriate action the verified complaint and the verified resolutions of endorsement of 77 members of the House filed by them apparently in line with the essence and spirit of Section 3, Paragraph 4 of Article 11 of the Constitution of the Philippines and Section 13 of the Rules of Procedures on Impeachment Proceedings, to wit, in case the verified complaint or resolution of impeachment is filed by at least 1/3 of the members of the House, the same shall constitute the articles of impeachment, and trial by the Senate shall forthwith proceed. Section 3, Paragraph 4, Mr. Speaker, I rise to raise a point of order. Endorsement of the complaint, resolution to the Senate, a verified complaint, resolution of impeachment filed by at least 1/3 of all the members of the House shall constitute the articles of impeachment, and in this case, the verified complaint resolution shall be endorsed to the Senate in the same manner as an approved bill of the House. Section 13, Rules of Procedure on Impeachment Proceedings.
Accordingly, the impeachment complaint, which shall constitute the articles of impeachment, together with the verified resolution of endorsement, are hereby forwarded to the Speaker, Quezon City, 13 November 2000. Since the Constitution mandates that when at least one-third of all the members of the House files a verified complaint or a resolution of impeachment, the same shall constitute the articles of impeachment, and the duty of the House becomes peremptory and ministerial to endorse it to the Senate for trial in the same manner as an approved bill. Accordingly, the Secretary General is immediately directed to transmit to the Senate the impeachment complaint constituting the articles of impeachment together with the verified resolution of endorsement. Binasa yung articles, ibinasa yung mga grounds sa impeachment, yung resolution. Parang tawag doon, orimos. Sabay bang ng gabel. Tapos, wala nang nagawa yung mga kakampi ni ERAP. Diba? Ganun yun. Ganun yun. Oh, mas malala yung nangyari nung panahon ni ERAP. Diba? Kaya ganyan talaga ang impeachment. Maniubrahan yan eh. Bakit itatanong ng Korte Suprema yan? Internal sa House yan. Oh, nung panahon ni Duterte, nag-file ng impeachment. Oh, hulaan nyo, sino ang nag-file ng impeachment laban kay Duterte? Sino? O di ba si Gary Alejano? Di ba si Gary Alejano? Oh, nakalusot ba sa Kamara yung kay Gary Alejanong resolution? Hindi. Bakit? Kasi nababantayan ng mga tao ni Duterte, hindi talaga papapurmahin yun. Hindi papapurmahin yun. Ganyan talaga ang impeachment. Politika talaga yan. Gapangan yan. Ay, ano ba naman yan? Nanawa naman tong Korte Suprema na to. Hindi, sa totoo lang. Political process yan eh. Kaya, sabi ng Kamara, with all due respect sa Supreme Court, hindi naman namin nasasabihin sino ba ang nag-prepare ng draft ng articles of impeachment. Medyo naman na yan, outside the court's jurisdiction. Okay? Ito na naman. Ito pa yung isang tanong na hindi sinagot. Ito. It also did not answer when the articles of impeachment were circulated to members of the House and whether it was accompanied by evidence for each of the articles charged. Ang gusto kasing malaman ng Korte Suprema, ang gustong malaman ng Korte Suprema na isagot ng House, ilan daw ba sinirculate or inikot yung articles of impeachment? At, yun ba nang inikot yun sa mga members ng House ay may kasabay na mga ebidensya sa bawat article na yung bawat article or ground ng impeachment ni Sara? Yun, hindi na naman sinagot ng Kamara yan. Kasi, grabe naman yan. Tinatanong nyo kung nung iniikot yung articles of impeachment, nakasabay na iniikot yung mga ebidensya. Yan ang judicial overreach. Di ba? Yan yun. Kaya, kumbaga, ang sabi naman itong mga ang sabi naman ng Kamara, respetado naman ng Korte Suprema, kaya nga sumagot sila eh. Pero yung sa tingin nila mga sagot ay mga tanong na hindi naman na dapat sagutin, kasi sa tingin nila ng House, hindi naman na yun saklaw ng jurisdiction ng Korte Suprema, masyado namang na yun, overreach. Yan. Di ba? Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan, it also did not answer when the articles of impeachment were circulated to members of the House and whether it was accompanied by evidence for each of the articles charged. Tinanong kasi ng Korte Suprema, inikot ba ninyo yung lahat ba ng nakapirma doon na 215? Inikot sa kanila yan. Nung iniikot yan, bawat article ng impeachment, 7 na grounds yun, naka-attach din yung mga ebidensya. Nakita rin ng mga miyembro ng Kamara yung mga ebidensya. Ganun yung Ewan ko kung ano bang gustong, hindi natin alam. Ano bang gustong palabasin ng Korte Suprema dyan? Yun. Ganyan yan mga kabunyog, mga kababayan. Kaya, ang ginawa ng Kamara, hindi nila sinagot lahat ng tanong.
Ha? O, ito naman si Argo, ang ano naman, irespeto natin please ang Supreme Court. Nirespeto nga. Kaya nga sinagot eh. Ikaw naman, Argo. Kung walang respeto, kung binaliwala ang Korte Suprema. Kung binaliwala, yun ang masama. Pero sabi naman ng Kamara, with all due respect, sinasagot namin yung order. Kaya lang itong tanong sa tingin namin, hindi na namin to sasagutin. Ini-invoke naman namin ang aming exclusive power sa impeachment. Yan yun. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, ang title ng ating topic ngayon, kaya ganyan ang title ng topic ko. Kaya siguro may maraming nagtatanong, nanindigan ang Kamara sa mga tanong ng Korte Suprema. Sinagot ang mga tanong pero hindi lahat. Yun. Sang-ayon ako dyan sa ginawa ng Kamara. Sang-ayon ako dyan. Kasi mga kabunyog, mga kababayan, ang Korte Suprema dapat sa ganyang mga usapin, ang impeachment kasi political process talaga yan eh. Political process yan. Ang Korte Suprema dapat nagko-control din sa pakikialam dyan sa impeachment. Kasi ang impeachment, ibinigay ng Constitution yan sa Congress eh. Ang may exclusive power to initiate the impeachment ay ang House. Ang may sole power to try and decide ay ang Senate. Ganun kalinaw. Exclusive power to initiate the impeachment, House. Sole power to try and decide, Senate. Ganun. Yung mga term na ginamit sa Constitution, exclusive at saka sole. Ibig sabihin, kahit ang Korte Suprema, hindi makikialam dyan sa impeachment na yan. Hindi makikialam. Anong process ang dinaanan? Hindi na. Kung tama yung ginawa ng Kamara, kung paano nila ginawa yung impeachment process, yung detalye nun, internal na yun sa House. Ang importante, kinumply yung constitutional requirements. Ganun yun. Dito naman sa Senado, sila naman ang may power to try and decide. Pagdating sa pag-initiate ng impeachment, exclusive power naman yan ng House. Nasaan dun ang Korte Suprema? Wala. Hindi pwedeng makialam ang Korte Suprema dyan. Makikialam lang dyan ang Korte Suprema kapag may grave abuse of discretion. Kapag may mga matitindi ng constitutional issues na. Pero dito wala naman tayong nakikitang grave abuse of discretion ng House eh. Mas grabe pa nga ang ginawa ng House nung panahon ni Erap. Kinikwento ko nga sa inyo eh. Wala na, hindi na dinaan ni Villar sa process. Ano na yon, sa prayer pa lang. Prayer, diretso na basa. 1, 2, 3, 4, tak. Diretso bang ng gabel. Tapos, diretso na file sa Senate. Yan yun. Kaya, yan yung ibig sabihin nung Kaya ang mga balita ngayon, kung titingnan natin, mga kabunyog, yan ang ibig sabihin ng mga balita ngayon. Kasi ang mga balita ngayon ay ito na nga. Yan. Kita nyo? The House stands ground. The House of Representatives asserts its exclusive authority over its internal deliberative functions, an authority grounded on the fundamental principle of separation of powers and the legislature's status as a co-equal branch of government. Yan. Yan yung balita ngayon. Yan yung in-explain ko. Okay? Sana naunawaan yung aking explanation kahit matyaga ako talagang in-explain. Okay? Okay, mga kabunyog, mga kababayan? So, binaliwala ba ng House of Representatives ang Korte Suprema? Hindi. Sinagot ng House, pero hindi lahat ng tanong sinagot. In-invoke ng House yung mga bagay na sa tingin ng House ay judicial overreach na. Okay? Okay? Magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.